dito. Tayo pa naman ay nag-unite. Hindi ba? Okay. Ngayon, JDP! Ikaw ang sunod. Okay, so palakpakan po natin. So recap ko lang yan. Kanina nakapagsalita na po si Mami Peng. Ayan, tapos natanong na natin si Congresswoman Castro. Okay, so ngayon naman pakinggan natin ang mensahe ng isa sa mga magtitingin ng papaliwanag sa social media. Palakpakan po natin, JDB. Salamat sa inyo. Lalakasan ko, bakit? Okay. Itong tanong kanina, kung seryoso ba ang ating presidente, eh kung sabihin ko sa inyo kung hindi seryoso yun, ba't kami nandito? Hindi ako kasi, kaya ako sinabi yun, mababasa namin ang galaw ng utak ng presidente. Nagigets namin eh. Di ba hindi nyo pa napansin? Pag sinabi ng no, tapos nagkakaroon ng pagkilos, nagkontra doon sa kanyang sinabi. Diba? Tapos hindi na siya magre-react. And then recently, sumang-ayon na siya sa opinion ni JPE. Para kay JPE, hindi ito isang galaw ng politika. Ito ay isang galaw na legal na constitutional. At ang sabi ng ating Pangulo, isa yan Vatikano rito, mataling salita, legal luminaries dito sa ating bansa. Diba? So ibig sabihin po nito, umaayon na ang Pangulo. Ayaw niya lang kasi direktahang magsalita. Bakit? Para rin siguro malaman natin kung sino yung mga duwag na mga naghiring-hiring pa kay Sara, tapos ngayon, diba? Katulad na lang nito ni Pastor Abante. Noon, nabilib na bilib ako. Anak ng baka, hindi pa tinatawag ng langit, umaatras na. Diba? Hindi rin naman siya kasama sa naghiring kay Sara. Siya pa ang naunang umiyak. I-differ na lang daw natin. Taga-Quadcom ka. Ibang komite ang naghiring kay Sara. Diba? Kung ano gilaan pinagsasabi nito. Alam niyo naman na yun, balik-kari naman talaga natin si Abante. Panahon pa ng ABS-CBN. Nung botohan, diba? Ang atake niya against ABS-CBN. Nung botohan, bigyan natin ng chance. Tama, Atras Abante. Okay, ulitin ko lang, kung hindi seryoso ang ating presidente sa aming palagay, wala ho kami rito. Yan na lang po masasabi ko roon. Alam nyo, ang karapatan po ng mga Pilipino na itimahan ang pagbaba ni Sara sa pwesto. Kung ayaw bumaba, meron lang isang paraan na legal na naaayon sa konstitusyon natin. Wala ho iba kung hindi ang impeachment. Diba? At yung nagre-reklamo, bakit tumitinag, nag-iimbestiga, hindi naman sa NACOA, etong mga kongresista, mga kababayan, nasa ating konstitusyon na yung mga disbursements, pera ng taong bayan, ito po ay subject ng full audit. At si Sara, ikinampanya namin noong 2021 hanggang 2022, nag-call center po kami nito. Ganyan po kami magsalita. Akala namin po kasi abogada magaling. Mas magaling pa pala tayo doon. Kayo, nakakaintindi kayo ng legalidad. Diba? Ngayon, eto na. Teka, saglit. Kalma. Ganito. Alam po ni BP ang guidelines, yung guidelines sa confidential funds. Bakit? Laking confidence yan eh. Tama. Diba? Mayor pa lang sa Davao. Alam ngayon sa Davao pa, Ang laki na ng confidential guidelines funds pa lang sa so hindi po ito isang mistake na nagka-leche-leche ang mga poultry funds na kanyang hinawakan. Sinadya po talaga yan na baliwalain ang guidelines. Imagine na lang, naalala ko, sayang wala si Senator Isa Mingke. Yun ang tawag ko rin sa Ontiveros.
Okay na yun kesa virus. Tawag ko Rizzo Baby. Pag natutuwa ako, I used to call Baby. Kasi, naalala ko nung budget briefing nila sa Senate together with Amy Marcos, Duterte nyo, sinabi niya yung confidential funds, ginamit nila sa tree planting, ginamit nila sa libreng sakay, diba? Ginamit nila sa magic sarap ba yun? O ano-ano. Pero bakit nung nag-submit ng liquidation, kung ano yung nakalagay ito na categories, sa guidelines, tumutuwa. Ang problema nung makareceive ng audit observation memorandum, ang nangyari na nataranta. Kaya nagka-lechi-lechi doon sa acknowledgement receipt. Diba? Dumami, nagmimerienda yata sila sa Taranta, nilista yung mga pangalan. Eh sabi nga ni Paring Ping, kilala niyo si Boy Cimento? Sino yun? Si Lacson. Sabi ni Lacson, dapat, nandiyan basahin nyo. Dapat pagka nag-code name kayo, meron kayong blue book para ma-identify ng OWA, ng mga auditors, sino si Mary Grace Piatos, sino si Tampunano, si Mayakyak. Piatos nakain ko Kaya na. nga sabi kanina nung isang nagsalita eh. Diba? Sabi nung isang nagsalita kanina, makakalimutin ako, hindi ko malala ng pangalan. Eh kung, I believe that's si Mr. D'Angelo. Nga pala si Mr. Johnny Cabager. Pero kami ng D. D and then apostrophe. Madali lang naman yan eh. Pwede mo sabihin na. Involving national security ito eh. Mag-executive session tayo and I'll show you everything. Diba? Pero bakit hindi ganun ang ginawa ni Sarah? Kung anong mga eklabo? Kasi wala talagang maipapaliwanag na matino. Kaya anong gagawin natin? Sabi nung INC, ang INC po, nakisuporta tayo sa panawagan ng pagkakaisa. Na-overuse pa nga nila ng mga DDS ang opinyon ng Pangulo. Sa ang trip nila, dalawa. Una pansin nyo, yung nagpakilala kay Marcoleta, sabi niya, hindi kami tumututol sa anumang paglilinis, sabihin, legal process, or test. Tuwan-tuwa ko doon, kasi ang tanong ko sa mga members, sa mga subscribers ko hanggang ngayon, pabor ba kayo sa plunder case? Huwag tayo mag-impeachment, mag-plunder tayo. Makukulong si Sarah, walang piyansa, o mag-i-impeachment tayo, may chance pa siya pwede mag-resign. Impeach, Sarah. Anong sinabi nun? Nung pinakilala na si Marcoleta, alam nyo na yung ginawa, di ba? Pagdating ho sa interview, nung nagpakilala sa kanya, ang tema niya, ginamit nila yung istorya sa Biblia na yung babaeng nahuli sa panglalaki na pinatawad ng Panginoong Jesus. Eh may karapatang magpatawad yun eh. Di ba? Ito, usapin ito ng pondo ng taong bayan. Pinatatawad ba ng taong bayan si Sarah? Hindi, pinapanagot. Kung hindi managot, magpaliwanag. Sino po ang dapat na pinagpapaliwanagan niya? Kongreso! Dahil yan ang representante ng mamamayan. Kaya tama na ang Kongreso ang mag-check ng audit sa kanya. Eh paano kung ang COA ay nasusuhulan? Nasaan ang check and balance? Diba? Eh tungkulin yan ang Kongreso natin. So tama lang ginawa nila. Eh bakit nababakla yung mga kongresista natin? Oh. Diba? Bakit natatakot sila? Lalo na yung mga nanguna. Bayan, ganito lang yan eh. Pag hindi nila ito inaksyonan, huwag rin natin aksyonan, diba? Huwag rin natin aksyonan ang application nila for election. Huwag nating iboto. Sapagkat may panahon pa. Kapag dating ng February, at nagkakagawin lang naman po kasi ng Congress, pipirmahan lang yan nang matapos na problema nila.
Dahil hindi naman po mga ungango yung nag-process ng dokumento ng impeachment complaint. Di ba? Sufficient in form, yes. Sufficient in substance, yes. Oh, railroad yun na. Bahala na si speaker maghati doon. Hindi magampanya na kayo, at least iboboto namin kayo uli. Nagampanan nyo ang trabaho nyo. Ang Senado, pag nag-adjourn sa February 8, si BBM po, si BBM, pwedeng magpatawag ng special session. Sabi sa Consti, anytime eh. Pwede siyang magpatawag ng special session. Ang sweldo, pasweldo natin sa senador, hanggang June 30 pa. O, hindi June 29, magkabas sila ng verdict. Kung hindi nila i-convict si Sara, palagay ko okay lang. At least hindi tayo lugi. Eh kung i-convict natin, eh di bonus. Diba? I-convict nila. Ganun lang eh, ba't ayaw nila? So itong pagtitipong ito, hindi ito pang-tapat sa INC. Ito ay representasyon ng hinaing ng taong bayan na sinubibo nila. Diba? Pera natin yan. Kailangan natin igiit ang transparency and accountability. Pag ganyan, magkakaroon ng totoong kapayapaan ng ating bayan. Alright? Maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat po kay Kuya JDB sa inyong mensahe kung bakit tayo narito. Ayan, so sa punto na to, tatawagin ko